Magandang umaga mga kababayan. Para sa ating mga balita, classified top secret na may kinalaman sa pag-atake ng Israel sa Iran, nag-leak, investigasyon isinasagawa na. Iran, nagkakagulo dahil sa mga baliw na lider nito? Iniimbestigahan ngayon ng Amerika ang isang nag-leak na highly classified US intelligence tungkol umano sa plano ng Israel na gumanti laban sa Iran. Yan po ang ibinulgar ng tatlong opisyal ng US na may kinalaman sa sekretong ito. Isa sa tatlong ito ang nagpatunay na ang mga dokumentong kumalat ay tunay na may kinalaman nga sa plano ng Israel. Ayon sa isang opisyal, sobrang nakakabahala daw ng leakage na ito. Sinasabi sa ulat na may mga sekretong dokumento na may petsang October 15 at October 16 ang nagsimulang kumalat online noong Biyernes matapos na maipost sa Telegram ng isang account na may pangalang Middle East Spectator. Ayon sa ulat na inilabas ng Axios, ang nasabing Telegram account ay konektado sa Iran. Ayon sa owner ng account, ang mga dokumento ay ibinigay daw sa kanya mismo ng isang source sa US intelligence na naka-assign sa mga plano ng Israel kontra Iran. Ayon naman sa paunang investigasyon, ang nasabing Telegram channel ay regular na naglalathala ng mga content na pabor sa Iran, gaya ng mga post na nagtatampok kay Ayatollah Ali Khamenei, ang supreme leader ng Iran, at may mga materyales na sumusuporta sa tinatawag na Axis of Resistance na kinabibilangan ng mga grupong militante sa Middle East na suportado ng Islamic Republic, at maging ang ex-account nito ay nagsasabing nakabase ito sa Iran. Malinaw na ang layunin ng leakage ay upang guluhin ang plano ng Israel sa kanilang paghiganti sa Iran. Ang mga dokumento ay may markang top secret at may mga palatandaan na nagsasaad na ito ay para lamang sa US at sa 5 bansang kaalyado na kung tawagin ay Five Eyes, mga bansang kinabibilangan ng Australia, Canada, New Zealand at United Kingdom. Ipinapakita sa mga nag-leak na dokumento ang mga paghahanda na ginagawa ng Israel para sa isang pag-atake laban sa Iran. Isa sa mga dokumento na may pamagat na Israel, Defense Forces Continue Key Munition Preparation and Covert UAV Activity Almost Certainly for a Strike on Iran. Isang dokumento na ginawa ng National Geospatial Intelligence Agency, ang ahensya na nag-aanalisa ng mga data mula sa spy satellites ng US, ang nagsasaad ng mga plano tungkol sa paglilipat ng mga makabagong armas sa Israel na gagamitin nito sa pag-atake. Isa pang dokumento na may pinamagatang Israel, Air Force Continuous Preparation for Strike on Iran and conducts a second large force employment exercise na nagmula umano sa National Security Agency, ang naglalaman naman ng mga pagsasanay ng Israeli Air Force gamit ang mga air-to-surface missiles at mga drones na pinaniniwala ang bahagi rin ng paghahanda nito sa pag-atake. Nakalagay din dito ang malaking military exercise na ginawa ng Israeli Air Force ngayong linggo gamit ang mga intelligence planes at mga fighter jets. Nakalagay din sa dokumento kung papaanong minanmanan ng US gamit ang kanilang spy satellites ang mga aktibidad na ginagawa sa mga Air Force bases ng Israel. Ayon sa pagsusuri sa mga larawan na nakalagay sa dokumento, ang Israeli Air Force ay nagsagawa ng mga pagsasanay gamit ang Air Launched Ballistic Missiles or ALBM, kabilang ang hindi bababa sa 16 na Golden Horizon missiles at 40 RACS or IS-02 missiles. Tinalakay din ng mga dokumento ang lihim na aktibidad ng drone at malawakang deployment drills. Iniulat din ito ang lihim na aktibidad ng UAV o Unmanned Aerial Vehicle. At sinabi na ang Air Force ay nagsagawa ng pangalawang malaking deployment exercise mula Oktubre 15 hanggang 16. Ayon pa sa ulat ay may nakita ring aktibidad na may kaugnayan sa Air-to-Surface Missile or ASM sa Ramat David at Ramon Air Force Bases. Ayon sa isa pang dokumento na galing sa NGA, sinabing ang IDF ay posibleng nagsagawa rin
ng aerial refueling exercise noong October 16 at may kasamang side note na nagsasaad ng kakayahan ng Israel na gumamit ng UAV or Unmanned Aerial Vehicle upang mangalap ng intelligence sa Iran at sa buong rehiyon. Isang opisyal sa US ang nagsabi na ang investigasyon ay isinasagawa para tukuyin kung sino ang mga taong may access sa pinaghihinalaang dokumento ng Pentagon. Ang mga ganitong link ay otomatikong hahantong sa investigasyon ng FBI, katuwang ang Pentagon at iba pang mga intelligence agency ng Amerika. Samantala, tumanggi namang magkomento ang FBI tungkol dito. Sinasabing wrong timing ang pag-leak ng mga dokumento dahil ito ay naganap kung kailan pa naman nalalagay sa sensitibong panahon ang relasyon ng US at Israel. Kaya tiyak na magiging dahilan daw ito para magalit ang Israel sa Amerika na naghahanda na ng kanilang pag-atake sa Iran bilang tugon sa missile barrage ng Iran noong October 1. Isa sa mga dokumento ay nagpapakita rin ng isang bagay na matagal nang itinatanggi ng Israel sa publiko, ang pagkakaroon nito ng sandatang nuklear. Gayunpaman, sinasabi sa dokumento na walang nakitang indikasyon ang Amerika na balak gamitin ng Israel ang sandatang nuklear na ito laban sa Iran. Ayon kay Mick Mulroy, dating Deputy Assistant Secretary ng Depensa para sa Middle East at isang retiradong opisyal ng CIA, kung totoo man ang mga ulat na may mga nag-leak na mga plano ng Israel tungkol sa paghihiganti nito sa Iran, maliwanag na isa itong seryosong violation. Dagdag pa niya, maaari ding malagay sa alanganin ang proseso ng koordinasyon sa pagitan ng US at Israel dahil ang tiwalaan niya ay isang mahalagang sangkap ng kanilang relasyon. Posibleng maapektuhan ang tiwala ng Israel sa ibang bansa dahil sa mga leakage na ito. Para naman sa ibang komento, inirefer ng National Security Council ang CNN sa Office of the Director of National Intelligence at sa Pentagon. Tumanggi namang magkomento ang Pentagon at ang National Geospatial Intelligence Agency. Nakipag-ugnayan na rin ang media sa National Security Agency sa kung ano ang masasabi nila hinggil dito. Ayon sa isa pang opisyal ng Amerika, talagang masamang balita ang pag-leak ng mga dokumentong ito, although hindi naman ito dapat maging dahilan ng panghihina ng anumang panik. Ang matinding problema ngayon ay papaano kung meron pang iba pang mga dokumento na hawak ang salarin. Hindi pa malinaw sa ngayon kung papaano napunta sa ibang kamay ang mga dokumentong ito, kung ito ba ay nahack o sinadyang i-leak. Sa ngayon ay naka-high alert na ang US tungkol sa posibleng hacking na ginagawa ng bansang Iran dahil ayon anya sa intelligence ng US ay hinak ng Iran noong buwan ng Agosto ang mga dokumentong may kinalaman naman sa pagtakbo ni Donald Trump. Sa ngayon ay wala pang pahayag mula sa Israeli military hinggil sa nasabing leakage, pero posible na magresulta ito ng paghina ng tiwala ng Israel sa Amerika, lalo't nakasaad sa nag-leak na dokumento na ginagamit ng US ang satellite upang mag-espiya sa kanilang mga kilos at itap ang kanilang mga usapan, mga bagay na nakalagay sa nag-leak na dokumento. Matatandaan na nagkaroon din ng malaking leakage sa intelligence ng US noong nakaraang taon na naging dahilan ng pagkakaroon ng tensyon sa relasyon ng US at ng mga kaalyadong bansa nito, kabilang ang South Korea at Ukraine, matapos i-post ng isang 21 taong gulang na Air National Guardsman na si Jack Teixeira ang mga highly classified na impormasyon sa social media platform na Discord. Sa ibang balita, nagkaroon naman ng debate ang mga religious leaders kahapon sa Iran nang magpakawala ng mga agresibong pahayag ang isa sa pinakamataas na religious leader ng Iran na si Syed Mohammad Mehdi Mirbagheri. Si Mirbagheri ay miyembro ng tinatawag na Assembly of Experts, ang konseho na namimili ng mga susunod na supreme leader sa Iran. Nagsalita si Mirbagheri tungkol sa posibleng giyera ng Iran laban sa US at Israel at sinabing dapat itong isulong kahit pa magresulta ito ng napakaraming kamatayan. Si Mirbagheri ay matagal nang konektado sa mga konserbatibong grupo ng mga klero sa Iran. Siya ay disipulo ng yumaong si Mohammad Taqi Mesbah Yazdi, isang kilalang personalidad sa relihiyon at politika ng Iran. May mga balita na si Mirbagheri ang isa
sa mga napupuso ang pumalit sa kasalukuyang Supreme Leader na si Ali Khamenei. Isa ang pangalan ni Mig Bagheri sa mga nauugnay sa insidente ng mass poisoning sa isang girls' school sa Iran noong 2022 hanggang 2023. Ang mass poisoning na ito sa Iran ay tumutukoy sa serye ng mga insidente noong 2022 at 23 kung saan maraming mga batang babae sa iba't ibang paaralan sa Iran ang iniulat na nakaranas ng sintomas ng pagkalason. Libo-libong mga mag-aaral, karamihan ay mga babae, ang dumanas ng mga sintomas tulad ng pananakit ng tiyan, pagkahilo at hirap sa paghinga. Ang mga insidente ay naganap sa maraming lungsod at ayon sa mga ulat, tila sinadya ang mga pagkalason upang pigilan ang mga batang babae na makapag-aral. Nadawit ang pangalan ni Mir Bagheri sa insidenteng ito dahil siya ay kilalang miyembro ng isang fundamentalistang grupo na naglalayong pigilan ang mga kababaihan na magkaroon ng akses sa edukasyon. Sa isang interview, tinanong si Mir Bagheri kung ano ang masasabi niya tungkol sa 42,000 sibilyan na namatay sa Gaza. Ayon kay Mir Bagheri, kahit daw mamatay pa ang kalahati ng populasyon ng mundo, walang maitutumbas ang halaga ng pagiging malapit sa Diyos. Idinagdag pa niya na ang 42,000 kataong nasawi na ito sa Gaza ay bahagi lamang ng mas malawak na layunin ng Diyos sa mundo, kaya't hindi ito dapat ituring na isang mabigat na issue. Kinote din ni Mir Bagheri ang sinabi ng naunang Ayatollah na si Ruhollah Khomeini na kahit bitayin pa ng mga superpowers na bansa ang kanilang basage o kunin ang kanilang mga kababaihan, sulit yon kung ang kapalit naman nito ay ang pagiging malapit sa Diyos. Para sa inyong kaalaman, ang Basiji ay isang military organization sa loob ng IRGC o Islamic Revolutionary Guards Corps. Idinagdag pa ni Mir Bagheri na ang tanging daan tungo sa tagumpay ay ang pagkakaisa ng mga bansang Islamiko mula sa Afghanistan hanggang Yemen at mula Iran hanggang Palestina. Samantala, nang marinig ito ng ibang mga religious leader sa Iran, mariin na lang tinutulan ang mga sinabi ni Mir Bagheri. Karamihan sa mga tumutol ay ang mga moderate clerics at mga reformista sa Shia, at sinabing ang pananaw na ito ay makakasama sa kanilang bansa. Isa sa mga pumatikos kay Mir Bagheri ay si Muhammad Taghi Fazel Maibodi, isa sa mga seminarista ng Shia religion, kung saan sinabi niya na hindi makatotohanan at mapanganib ang nasabing pananaw. Ayon kay Maibodi, pinapalabas ni Mir Bagheri na kailangang maisakripisyo ang halos 4 na bilyong katao sa buong mundo para lang maging malapit sa Diyos. Ayon kay Maibodi, walang saysay umano ang mga sinasabi ni Mir Bagheri. Kasabay nito, sinabi pa ni Maibodi na bakit isinusulong ni Mir Bagheri ang gera gayong siya mismo ay wala ni isang nagawa kaugnay ng gulo na nagaganap sa Gaza. Maliban kay Maibodi, tinuliksa din ng isang prominenteng ekonomista sa Iran ang sinabi ni Mir Bagheri. Ayon kay Mohammad Renani, isang sikat na ekonomista sa Iran, ang sinasabi ni Mir Bagheri ay isang delusyon, nagpapanggap na isang uri ng pag-aaklas pero ang totoo ay gera lang ang hinahanap. Sinuportahan naman ng isang veteranong journalist na si Maysam Sharafi ang stand ni Renani. Laman ng maiinit na debate ngayon sa Iran ay ang isyu kung dapat bang ipagpatuloy ang mga agresibong hakbang ng Iran o ang isulong na lang ang kapayapaan, paglago ng ekonomiya at kaunlaran. Sa larangan naman ng geopolitika, binanggit naman ng batikang Iranian politician na si Heshmatollah Falahatpitshe na ang pag-deploy ng THAAD missile defense system ng US sa Israel ay nagpapahiwatig ng lalong nagtutumibay na alyansa ng dalawang bansa laban sa Iran. Dinagdag pa niya na ang US ay nakatingin sa strategic side habang ang Israel naman ay sa tactical. Nabanggit din niya na maaaring mas lalong lumala ang tensyon sa rehiyon kung si Trump na ang muling maupo bilang presidente ng Estados Unidos. Ang debateng ito ay nagpapakita ng malalim na hamon sa loob at labas ng Iran habang hinaharap nito ang patuloy na mga problema sa rehiyon at sa relasyon nila sa international community.